Yun, no? Happy Father's Day, Yeah, sir. Happy Father's Day. So Yes. ito na naman ang para sa mga tatay Yo, sa Sunday na to. Sunday na. So Happy ano ba Father's Day sa mga nakikinig at Oo. sa nanonood sa amin. Happy Father's Day sa lahat ng mga father dyan. Ayun. So ito na nga ang ating palatuntunan. Tara na at magpayaman. Dahil ito na ang Startup Usapang Payaman Online Edition. Yes. Ako nga pala si Richard. At ako naman si JC. Para sa masayang kwentuhan sa episode na ito, ang programang ito ay handog namin sa inyo para makatulong sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa pagnenegosyo at kung ano-ano pa. Yes, sir. Usapang Father's Day tayo ngayon. JC, Yun. Ano ba? ano bang mga memories mo na magaganda sa tatay mo? Bata ako, madalas ko yung mamasyal, maglaro ng sports. Mga ganun ba? Ikaw ba, sir? Sport on pala yung tatay mo. Ako sa akin, madalas kaming ang pinakamasaya nun, yung mga nanonood kami ng sine, tapos kakain sa labas. Favorite ko yung mga ganong pagkakataon. Naalala ko, New Frontier pa yun. Favorite ko rin yung mga binibigyan ko kasi ng consumption. Ayun. So, anong fondest memory nyo sa tatay nyo? I-comment lang ang masaya o kahit nakakaaliw na kwento kasama ang inyong tatay. Yes, sir. Hindi lamang yan. Gagawin din natin masaya at exciting ang episode na ito dahil meron na naman tayong ipapamahagi sa maswerteng followers, Uy! viewers, Uy! kapag tama ang kasagutan sa aming tanong. O, ito na naman. Mamimigay na naman tayo. Ito na nga. Ito na ang pinakahintay ng lahat. Yan. Bago ang lahat, narito ang mechanics kung papaano mananalo. Dapat naka-like at naka-follow sa official FB page ng Filipino Mirror. Tumutok sa panonood dahil sasabihin ng host o guest ang clue o sagot. Mag-comment at doon pipili ng mananalo ang ating mga kurado. Hurado. Yes, sir. Ano ba yung mga hurado? Ayun, yun nga. Abangan sa susunod na episode ang mga pipiling mananalo dahil doon namin babanggitin ang pangalan ng mananalo. Ngayon pa lang, congratulations na. Yun. Para sa segment. Na SKL, Share share ko lang. So, yun. Yeah. Meron ako kasi nabasa eh. Ito para sa since Father's Day ngayon, di ba? Nagbabasa ako, ano bang quality ng Father's Day? So, may nakita nga ako na nagustuhan ko na sinulat ni Diane Moro Condos. 10 qualities of a good father. So, isa dun is he shows up. Ano ba yung he shows up? Kung may mga special occasion, dapat pupunta si father. Kasi malaking bagay na yung anak niya nakikita at nakikishare sa joy ng every celebration, diba? Birthday, graduation, dapat nag-show up. Number 2, he set a good example. Sabi nga, diba, yung mga ginagawa daw ng mga matatanda, nagiging tama sa mga bata. Diba, may commercial dating gano'n eh. So, kailangan tayo mga magulang, mga tatay, we show good example kung anong gusto natin lumaki yung mga magulang, ay yung mga bata. Number 3, he treats the mother of his children with respect. So, kailangan dapat re-respetuhin natin ang mga asawa natin babae. He takes joy in his kids, di ba? Pagka sinilang pa lang yung bata, talagang tuwan-tuwa na tayo, di ba? Hanggat lumalaki sila, di ba? Oo, di ba? Siyempre, sobrang sarap na nakikita mo na nag-enjoy ang anak mo. Number 5, he disciplines fairly. Dapat fair daw yung discipline tsaka balance. Diba? Kung anong tinuturo mo, dapat ginagawa mo rin sa sarili mo. Number 6, he listens. Ito minsan mahirap pag pagod ka na. Pagdating mo sa bahay, makikipagkwentuhan sa iyo yung anak mo, hindi mo maintindihan pa minsan. Pagka bata pa, hindi mo maintindihan sinasabi, pero you give your best to listen. Number 7, he verbally expresses love and pride. So yun nga, sinasabi mo sa kanya na mahal mo siya, pinapakita mo, at pinapakita mo rin na proud ka sa mga anak mo, di ba? Number 8, he spends the most precious asset, yung time, di ba? Yes. Minsan tayo sobrang busy, sobrang daming trabaho, para naman sa kanila yun, di ba? Mga tatay, nagtatrabaho naman para sa pamilya. Pero minsan, nako-compromise yung precious, yung asset natin na time. So yun, bigay natin. Number 9, last 2, he is protective. Di ba? Dahil since ikaw mas nakakatanda,
tatay ka, alam mo na yung mga tama at mali, dapat protective ka, kinakausap mo siya, you spend time explaining the pros and cons of his or her decision. Number 10, last, he is supportive. A good father supports and encourages his children. So yun, kailangan ganun tayo. So para nga sa surpresang papremyo, ito lang ang gagawin. Ano ang fondest memory mo sa tatay mo? So kung meron ka naiisip na masayang bagay na ginagawa niya ng tatay mo, sabihin mo yon o i-post mo. I-comment lang ang masaya o kahit nakakaaliw na kwento kasama ang inyong tatay. Kung meron kang picture, much better. Isama mo na yung picture na yon para makita namin kung gaano kasaya yung mga minimension mo. Kasama ang mga hashtag na ito, ha. So, mag-hashtag tayo. JC. Ang hashtag natin ay hashtag katuwang sa negosyo, hashtag startup, hashtag usapang payaman online edition. Pipili po kami ng 5 mananalo sa susunod na episode ninyo malalaman. Yun, kaya mag-excited tayo, ha. Next episode, maganda na naman ipamimigay natin. Shoutout nga pala sa mga, syempre, Father's Day. Sino pang babatiin ko? Syempre si Mami. No, hindi, si Daddy Colin. Okay, si Sunny Waman. Ito yung mga kaibigan ko, mga tinitingnan ko na talagang good example na mga father image and Richard D. Roland Acero, Jerome Aceo, Renz Abando, at kung sino-sino pa mga kaibigan ko, mga father, I know. Yeah. Natutuwa ako sa mga pinapakita nyo, sa pagmamahal nyo sa mga anak nyo. Pinabati ko rin si Sir James, Coach James. James Coach! Yun. Yes. At saka si Dan De Los Santos. Dan De Los Santos, Yes, sir. ayun, kumusta po kayo? Sa pagbabalik namin, bibigyan natin ng pagkakataon ng isang nagre-reklamo. Narito na ang Walang personalan. Disclaimer lang po, ang segment na ito ay katuwaan at pawang katuwaan lamang. Walang personalan nga. Meron tayong bisita na gustong magreklamo at itago natin siya sa pangalang alias Brian ALBAO Albao. Ano po? Sa lahat ng reklamo, ito excited Espasol lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. So Brian, salamat at nagpunta ka sa amin para magreklamo. So, at ilang ba grado muna ng salamin mo? Great dog. Great. Sige, bigyan na natin siya ng pagkakataon na sabihin niyo reklamo niya. Ano ba reklamo mo? Alias Brian Albao. Shoutout po sa'yo. Nirereklamo ko po tatay ko. Bakit? Lagi niya ako pinapagalitan. Sabi niya sobrang gastos ko daw. Para saan pa ang pera kung di ka gastusin? Nga naman. Sabi pa niya, matuto daw akong mag-ipon. Bakit pa ipunin? Para ano? Para gastusin lang, di ba? Kaya yun, nirereklamo ko tatay ko. Ano po bang mga advice niya sa akin? Grabe, sumakit ang ulo ko sa reklamo mo. Oo nga. Pero maganda yung sinabi mo, yung pagrereklamo na ganyan, may katuturan naman. So ano kaya ma-advise mo, JC, sa reklamo ng kasama natin dito na si Brian ALBAO Albao? Ikaw muna magbigay, sir, ng payo sa kanya bilang matatag na ama. Para sa akin, siguro, tigilan mo na yung pagrereklamo sa magulang mo kasi tama naman yung sinasabi niya eh. Ikaw, JC, ano namang masasabi mo sa kanya? Hindi mo tayo niya. Pumunta ako dito para magreklamo. Ako naman ang nirereklamo niyo. Ganun ba talaga kayo? Okay lang yun. Actually, sinabihan na naman namin yung guard na kausapin ka tungkol sa reklamo mo. Hindi namin mawari kung may tama ako. Ito talaga. So yun. I hope nakatulong kami sa'yo. Oo nga. Salamat po! Okay. Sige, ito po ang startup, Usapang Payaman, online edition, hatid ng Filipino Mirror, katuwang sa negosyo. So, ayun nga. Nakita natin yung nagrereklamo, narinig natin nagrereklamo. Sana nakatulong kami sa kanya. Sana. So, ito po ang startup, Usapang Payaman, online edition, hatid ng Filipino Mirror, katuwang sa negosyo.
Abangan din ang Usapang Payaman sa DWIC 882 hosted by Ms. Susan Cambry, Eunice Calma, At ang aming boss, Chris Galit. live na mapapakinggan sa DWIC 882 at mapapanood sa Free TV na Aliw 23 Tuwing linggo. alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Hugot line sa negosyo. Ayun, oh, Pasok, JC. Whenever an individual or a business decides that success has been attained, progress stops. Sino nagsabi yan? Watson. Thomas Watson Sr. Sino ba siya? CEO. Former CEO of IBM. So yun nga, sabi nga doon, na dapat kung ma-reach man natin yung mga goal natin sa buhay, kahit sa business, pag na-reach na natin yung gusto natin, hindi dapat tayo nagsistop. Dapat tuloy-tuloy, maghanap pa rin tayo kung paano natin i-improve ang negosyo natin o ang sarili natin. So yun nga, abangan ang aming susunod na episode ng Startup Usapang Payaman Online Edition!